Hi, today is October 24th and currently marami akong ginagawa. Nagpiprint pa ako ng mga cash envelopes, tapos gumagawa din ako. Patapos ko lang gumawa ng mga binit labels. May dalawa pang kaka-order lang, and I also have to make them. Layout ako dito. Kailangan ko pang i-layout. So, ang ginawa ko, wala na kasi akong tray. At ng tray na meron ako may laman. So, ito na lang ginawa ko kasi I realize na na-overwhelm ako ngayon. So, itong ginawa ko, yung mga I individually put them in this plastic na maliit. Tapos may label para when I make the order, kunin ko lang to. Parang nakafocus lang ako sa, for example, order ni Megan. Ito lang yung gagawin ko. Tapos, when I'm done with this, proceed naman ako sa iba. So, eto na. May dalawa lang kay Vanessa at saka kay Pinegas Torrera. Ito lang yung kaka-place lang kasi ng orders nila now. So, kailangan kong i-layout at i-print and cut. Cut yung labels nila. So, thank you talaga. Nakaka-overwhelm. Ito, thank you. So, in total, 10 yan. Na-ship ko na nung isang araw yung dalawa. Kahapon yung dalawa. Tapos, ngayon yung isa. Tapos, ito naman, to process tong ito. And honestly, I feel overwhelmed talaga. And it's a good overwhelm. So, may kailangan pa akong gawin din ng mga cash envelopes nito kasi wala na akong stocks. And may patterns din akong gagawin na envelopes. May clear, may minimalist din. Tapos, na-sold out na yung A7 pala na bundle binder. And I'm contemplating if I will restock it kasi parang and I'm so happy na na-sold out na yung mga minimalist binder bundle ko. And I know for sure na hindi na ako mag-restock ng A6, pero kasi yung A6 wala na din akong box for it, pero may box pa ko for A7, kaya parang nalilito ako if I will restock the A7 kasi yung fear ko talaga is baka hindi bumenta tapos ma-stockan lang ako dito sa bahay. Sayang naman. Sayang, number 1, kasi hindi siya magagamit kasi I only need at least dalawang binders. Hindi naman ako gagamit ng 10 binders at a time, diba? So, nasasayangan ako if ever man hindi mag-sold out. Tapos, pangalawa, sayang din sa pera kasi ending talaga. Mas-stock pala siya, literal na stock. Parang sayang lang din. And madami naman talaga na nagbebenta na ngayon ng binder kasi 'di ba nauso na talaga yung cash stuffing dito sa Philippines. Which is I'm really really happy kasi ang dami nang nagka-cash stuff. Hindi ko na nga parang ang dami ko na nakikita ng mga channels na nagka-cash stuff sa YouTube. I cannot keep up na talaga. I mean yung local dito sa Philippines na nagka-cash stuff. Marami nang gustong mag-try na i-improve yung finances nila. Kaya nakaka-happy lang talaga. And yun nga. So kung marami nang nagbebenta, meaning to say may
competition na, and marami nang nagka-cash stuff, marami na ring nagbebenta ng mga binders. There really is a competition na sa pagbebenta ng mga budget binders. Ang iba mahal, may iba naman na sakto lang, may iba naman na super mura. And from a perspective ng seller, ang hirap din kasi pag dami ng competition. Ang nangyayari kasi parang binebenta na lang na mas cheaper. Tapos pag may nakita, parang yung 'di ba, yung typical na competition dito sa atin is if yung competitor mo is cheaper, parang binababa mo yung presyo ng sa'yo para mas pumunta yung customer sa'yo kasi mas mura yung product mo. Nangyayari, parang nagsibabaan na yung presyo. Parang wala na ring profit, parang hindi kasi malaki yung, honestly, hindi talaga malaki yung napa-profit namin sa binders. And if mas cheaper pa yung ibigay, kasi nga parang gusto mo ding mas cheaper ka sa iba, parang wala ka nang nakita, diba? And what's the point of doing it if ganun din? Yun kasi talaga ang tendency pag may competition Kaya parang nakakasad din na siguro the best thing para sa akin if may competition, parang bigyan mo ng value yung product mo. Huwag yung i-offer mo ng mas cheaper kasi ikaw rin talagang mahihirapan. Ikaw yung nagpagod tapos wala mang kahit konting in exchange yung pagod mo.
nasa-stress talaga ako at the moment. Buti na lang natapos ko ng gawin at ipack tong 4 na 'to na due today for pickup na 'to. Nag-aantay lang ako ng rider. Buti na lang talaga umulan ng malakas kanina kasi ibig sabihin nun yung rider hindi makakapunta ng earlier sa bahay to pick up. Kasi minsan super early ng rider, minsan naman bandang hapon na kinukuha. So wala talagang certain time kung kailan. Itong orders na 'to, ginawa ko naman 'to kahapon, yung mga vinyl, kinat ko na. Nag-layout ako, 'di ba, kahapon ng mga vinyls, kinat ko na, winid na, so ready na siya. Tapos, natapos na akong super hapon ng mga bandang 5 na, tapos umuwi na si mama. May print siya na pang anong tawag dito, yung mga anong tawag doon, questionnaire sa periodical test ata nila. So, kailangan niyang gawin yun. Ilan ba lahat yun? Nasa 150 na copies. 150 copies, isang subject lang yun. So, tagal siyang natapos, tapos tinulungan ko na nga siya para mas mapadali. And then, hanggang sa gabi na talaga, parang napagod na din talaga kasi whole day talaga akong gumawa kahapon. Yung break ko lang is yung kumain at saka yung CR break, yun lang talaga. And then, so, ayun na nga, hindi ko natapos kagabi. So, nagmamadali ako kanina. And, yun kasi yung parang isa sa mga napansin ko na hindi ko talaga na-document yung process pag super, gaya nito na super stress out ako, yung nagmamadali na talaga ako kasi anytime nandyan na yung rider, hindi ko na-document yun. So, I challenge myself kanina na kumuha ng mga kahit konting-konting clips. Hindi nyo talaga ako nakikita na stress kasi parang kamay ko lang yung 'di ba, ganito yung minsan yung ganito madalas yung perspective. Nahihiya din na talaga ako sa camera kaya hindi niyo talaga makikita na super stress ako, pero talagang stress na stress ako. So, currently kasi may 7 orders ako sa Shopee, tapos 2 sa TikTok, so 9 lahat. And etong 4, deadline na ngayon. Kasi kung hindi ko sila ship out today, makakancel yung order, sayang naman 'di ba, nagawa ko na. So, yun na ginawa ko, and luckily natapos ko na din naman. So, I still have 5 orders. Ito sila. Itong hindi pa naka-highlight. And then, nandito pa. Ito lahat sa Shopee to. Due na rin to tomorrow. And may gagawin pa ako na logo sticker for a wedding ng best friend ko. Mamaya chika ko sa inyo. Tapos, may isang logo sticker din ng isang small business owner. So, yun lang. I need more kape today. Naubos ko na yung isa. And I need more water too kasi hindi na ako masyadong umiinom ng tubig. So, I'm so stressed out. Share ko lang rin tong process na to kasi parang hindi ko to masyadong sinishare, and I don't want you to think na super easy lang na gawin to. And I know it's not rocket science hard, pero yung may kaakibat din tong na stress kahit parang hindi naman siya ganun ka, parang hindi kasi siya parang yung pang executive na stress na parang basta ganun. Pero nakaka-stress talaga din to gawin. So, I want you to inspire din to pursue things that you want, pero ayoko ring i-paint ang picture na super dali lang ng buhay. Even though you're pursuing your dreams, may stress din,
may mga kaakibat na mga struggles pa din. But for as long as you're enjoying it, nagiging worth it ang lahat. So, yun na nga, kakain muna ako. It's already, ano na bang oras ngayon? It's already 1:33 p.m. And kakatapos din ng ulan. So, yan. May hinabol akong kinat kasi nasira. Yan lang yung kinat ko. And so, kakain muna ako. And just waiting for the rider na i-pick up na. And share ko lang pala din na gumawa na talaga ako ng ganito. Dito ko na lang talaga dinikit compared sa dito sa, anong tawag dito sa PC or sa desktop. At least ito, malilinis ko lang naman siya. Diba sabi ko, ayokong magdikit-dikit kasi yung sticky part niya baka basta willing ako i-sacrifice tong aesthetic ng rack natin. Kasi overwhelmed talaga ako kahapon. It's a good thing talaga, pero minsan lang talaga madali kasi akong ma-stress. Kaya parang yung visual cues na ganyan kasi parang na-register sa utak ko na itong ganito ka rami yung gagawin natin. And if I parang kung kunin pag ano ba, and by the time na matapos ko yung mga orders, kukunin ko lang isa-isa. And parang sa brain ko, makakalma din siya na I'm making progress. So, ito lang. Hindi ko pa nadagdag yung dalawang order kagabi. So, ito lahat, Shopee to. Tapos, tong dalawa sa TikTok. Tapos, ito yung sa isang small business na logo stickers at ito yung wedding ng best friend ko. So, may dalawa pa yan. Kailangan kong ilagay. So, yun lang. Share ko lang. Ang cute lang din, diba? Na-miss ko talaga tong ganito. Parang, ewan ko lang talaga. Parang nagustuhan ko rin talaga tong system na to. So, yun lang. Kanina pagkatapos kong kumain, nandito na yung rider, kinuha na niya yun. Parang natapos ako 1:33 ata yun. Tapos pumunta dito yung rider, mga 1:50 na banda. So, 'di ba, ilang minutes lang yung pagitan. And I'm so happy. I'm so proud of myself kasi nabit ko yung deadline, 'di ba, kumbaga. Ito na rin yung nagsiset ng deadline ko talaga. Which is good na may deadline para in-snap, 'di ba? Matatapos na yung mga gawain ko. Kasi pag walang deadline, alam mo na, procrastination is the key. So, currently, ito, gumagawa ako ng A6 and A7 na pattern designs. Itong mga new designs. Tapos, I cut din naman. Naglaminate kasi ako kanina ng mga patterns kasi I'd be needing them. Kinat ko na to, pero hindi ko pa to siya na-cut to size and I have to punch din. This is the A6, tapos ito yung kaninang A7. Kaya ko din tong cut to size, and ito, I need to laminate it together with that, my A6 and A7. Tapos, ito, for my pending na orders. Sa 9, diba sa 9 na current orders ko both on Shopee and TikTok, at na ship outan natin kanina yung 4, so may 5 na lang akong gagawin today. Minutes ago, may pumasok na order from TikTok, and so I need to make 6. I'm still waiting for her to send her labels para makat ko na and magawa ko na lahat. And 'di ba, na-mention ko kanina na so gumagawa ako ng logo na sticker for my best friend's wedding. And unexpectedly, kinuha niya akong maid of honor. Like, ewan ko lang, nakaka-happy din kasi parang
tinitreasure pala din niya yung friendship namin. Kinuha niya akong maid of honor. And para makatulong na din sa mga expenses ng wedding kasi 'di ba, lahat na naman mahal ngayon. So, para makatulong sa expenses niya, I decided to offer na ako na lang yung gumawa ng souvenirs para makasave din sila and might as well spend the money on other things kasi may 'di ba may catering pa, may mga damit pa, makeup, ano pa ba, decorations, maraming expenses. So, tapos mag-aambagan din kami for the wedding cake. Anything na pwedeng ma-contribute namin to lessen the expenses. And with that, ito, sorry if it's really messy kasi ito talaga yung reality ng buhay. Ito yung reality na makalat talaga pag may ginagawa. Huwag na nating i-sugarcoat. Pag may ginagawa, may project, for sure na messy talaga yung area. So, bed pala to. Ito na yung, dito na accumulate yung mga di ko pa nagagawa. So, ito yun. Excuse me. Transfer tape to. So, ito siya. Mga ganito. I still have to put the label ng pangalan. And, ito siya. So, we've agreed na itong face mask holder. Tapos, itong mga spray bottles. Dito yung parang logo sticker ng wedding nila. Tapos, ito yung pangalan. So, nakaganito siya. So, set siya. Gusto ko din kasi to kasi yung mismong souvenir is napapakinabangan talaga siya. So, alam mo na may pandemic pa naman. Ito sa alcohol to. Tapos ito sa face mask. Ito lang siya. Ito may pangalan na to. Itong anim I still have. I know 5, 7. Itong 7 na to, I need to put names pa. And gagawin ko pa yung logo sticker nila na fit sa motif and theme nila. And ito, I need to do the clear pa na 100 envelopes. Ayan. Dami pa akong gagawin. And ito, mess lang talaga siya. Isang malaking mess. So, hindi kasi ako natutulog dito. I think na-mention ko na to before, hindi ako natutulog dito. Doon ako sa isang kwarto pa. Kasi ayokong matrain yung mind ko na matulog dito. Kasi alam mo na, pag nasanay akong matulog dito, papetex-petex na lang siguro ako. So, kahit na short nap, power nap, hindi talaga hindi ako natutulog doon. So, ito na pangalawang kape ko na to for the day. Kasi I really need more coffee. So, plano ko ngayon is maligo muna para ma-freshen up and parang new perspective, 'di ba? Pag kakaligo mo lang parang nawawala yung nawawala yung bad trip mo sa buhay. So, ayun. So, my goal today, nakalista na yun dito eto, ganito lang talaga yung planner ko, yung ganito subject. Nakakita kasi ako ng brown. So, nakalagay dito is, na-ship out ko na yung orders, tapos I have to laminate a lot of things. Tapos, magpa-follow up ako sa GNT nung order ko sa TikTok kasi sa mismong app, ang nakalagay, nandito na sa branch, dito sa local branch, local hub dito sa amin. Tapos, yung isang order, parang nag-fail delivery daw. Wala naman nag-contact sa akin na i-deliver today. Kaya, parang wonder why ako. At ayoko din kasing ma-return to seller yun. Kasi number 1, I need it. Yung pangalawa, sa side ng seller, pag na RTS yun, sila yung magbabayad ng shipping.
And kawawa naman 'di ba if sila yung magbabayad ng shipping tapos wala pa silang wala pa silang na-income dahil dun. Ayoko namang mangyari yun kasi personally as a seller, naranasan ko na yun twice and nakakainis talaga siya. And especially sa sa line ng business ko na kadalasan is customized, hindi ko na talaga siya mabebenta. As a matter of fact, nandito yung isang order. So, ito yung na-RTS sa akin. Super dugyot na. Ayan. Shout out sa'yo ate, ba't di mo to ni-receive? She reached out naman to me na once na mabalik sa akin, mag-re-reorder na lang siya. Tapos, nung nag-update na ako, wala na talagang reply. Sin zone na lang ako. And this is a customized na cash envelopes. Hindi ko na talaga siya mabebenta kaya hindi ko na rin siya inopen. Kasi masasaktan lang ako. Ewan ko lang siguro, ano bang pwede kong gawin dito? Customized order kasi siya, tapos may mga pangalan-pangalan pa. And hindi ko din siya mahahanap elsewhere kasi yung pangalan niya parang alias lang din. Kasi ewan ko din ngayon sa Shopee bakit ina-allow nila na hindi full name yung nakalagay. Kasi 'di ba if ganito na instance, ang pwede kong gawin is probably kasi nung una, I remember last year may ganito ding eksena, but I was able to contact her kasi sinearch ko siya sa Facebook and hindi naman ako hindi naman ako maldita na approach. I-approach her na ako yung seller sa ganito, nag-order ka na ganito ma'am tapos na RTS, pwede bang paki-reorder na lang since it's a customized na order at hindi ko na siya mabebenta sa iba. And ako din yung leader ng SF nun. So yung customer naman, she understood naman the situation and order naman talaga, customized order yun, alam niya. So, she reordered. Hindi ko din siya chinarge nung shipping. Basta lang, yun na. Basta ayoko na ring mag-comment. May nakikita kasi ako sa TikTok na parang kino-call out talaga nila mini-mention nila yung buong pangalan, na taga nito, taga ganyan. Parang pinapahiya sa social media and ayokong maging ganun kasi though hindi ako kumita at nagpagod ako sa ginawa ko, ayoko din naman na mag-stoop down sa low level talaga kasi naniniwala ako na whenever na may pangit na nangyayari sa akin, may bumabalik na tenfolds na blessing kaya I just let it go na lang. Though at first talaga maiinis ka, maiirita ka talaga. And you really feel bad about it pero nangyari na. And as much as I want na wala ng COD, pero parang mga 80% kasi sa nag-o-order COD and I understand naman kasi parang security din ng customer kasi ako din 'di ba pag especially if high ticket items, parang mas at peace ako na COD kasi I only have to pay kung na-receive ko na talaga yung item. So, yun na lang yung iniisip ko kaya I still keep as I still enable the COD option sa shops ko both sa TikTok and Shopee. Hello, it's the evening na pala. Currently, magsa-7 na, 2 minutes to 7 p.m. And di ba kanina, sabi ko may 5 orders akong ipaprocess today. But then, may nadagdag na isa sa TikTok and isa sa Shopee. So, instead of 5, I have to process 7 na. And natapos ko na yung 4, napack ko na din. And hindi na lang talaga ako na video kanina while doing the orders kasi
nagmamadali ako kasi I want na matapos to ngayong gabi para di na ako ma-stress bukas. So, so I have to make 7. So, may tatlo pa. Tatlo ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ay no, tatlo na pala. So, tatlo. I have to process 3 orders pa. And yung isa, yung binder bundle, need ko pa yung gawin. Ito. Dito yung copy ko. So, ito lahat. Naka-highlight na yan. Ibig sabihin, itong naka-pink, na-ship out ko na yan. Tapos itong yellow, napak ko na. So, I have to process this. 1, 2, 3. Ito, A7 na binder. And the rest is yung MIDI na wallet inserts. Isa sa clear at isa yung pastel. And I'm still waiting sa isa kasi may missing pa na labels. And dapat ko pa din tong i-cut. Hindi ko pa to na-cut yung itong dalawa. So, I have to cut. Ito din pala isasama ko na yung binder bundle ng best friend ko. So, dalawang binder bundle na A7 ang gagawin ko tonight. And if may time pa, I will do some restocks na rin. Stocks in advance. So, ito na yung craft boxes para sa A7 na minimalist binder. Nilagyan ko na ng ano tawag dito, mga shredded paper na pang filler lang siya para hindi alog masyado pag in transit. Tapos ito may pa-freebies ako na lipstick. Nakasil po yan, hindi po yan gamit. Nakasil po yan. And ito may stickers. Then may bookmark. Ito I need to fill more fillers pa. Ito ibibigay ko to sa best friend ko para sa wedding niya. So kuha tayo ng mga needed pa. Ito yung trackers. Ay, hindi pala. Ay, my bad. Ito. Pero wait. Hindi ko pa talaga nalalagyan ng labels. Ang dami nito. Wala. Yun ang nga bang sinasabi ko. Kasi na-rearrange to. And hindi ko na alam kung alin dito. Parang napagpalit ko ako ito kanina. Ito pa lang. So, I need 5 each na to. Ko din ano tawag dito, placeholder. So, kuha tayo ng isa nito, 1,000. And then, kuha din tayo nitong 5,000. And then, yung 100,000. Minsan, na confuse din ako dito kasi magkaparehong kulay. Ito 10,000. So, ito lang ba yung 100,000? Kasi itong organizer na to supposed to be, ang lalagay ko lang dito is yung 100,000 at saka yung 5,000. Kasi nga, hindi to denomination talaga ng Philippines.
envelopes. So, naka-separate to. Kaso lang, yung 1,000 kasi, madami akong na-stocks. Kasi isa din to sa mga binibili talaga. Kaya nilagay ko na lang yung pasobra dito. Kaya nahalo na siya. Then may iba pa akong organizer nito na ang laman naman is yung 20, 50, 100, 200, 500, and 1,000. Yun naman yun. So, balik lang natin. Parang ano ba yun? Ito yung trackers. Yung budget trackers. Kuha din tayo ng tig-isa for them. Super gamay na lang. Konti na lang talaga yung trackers. So, I have to replenish this one. And then, kukuha din tayo nito. Sana magkasya nga ito. So, tig-isang pink. Tapos, itong peach. Isang green. Isang green. Isang green. And then, tapos ng pink ng blue. May blue pa dito. Blue and, ano ba isa? Yellow ata. Yellow. Ito na kung ito yung yellow. Yellow. So, yan. Ano pa pang need ko? Yung binder na lang at saka yung mismo laminated cash envelopes. For my, ewan ko lang if nabanggit ko na ba, hindi na ako nag-offer ng mga ziplocs kasi ang nangyayari is nag-yellowish yung ziplocs katagalan ang pangit. And ako mismo gumagamit ako ng ziplocs noon and nasasayangan talaga ako dahil yun nga, nag-yellowish na siya. Ito, tignan mo, tapos parang crispy na siya. Ganyan naman natin yung sample. Parang na-share ko na ata ito before. Basta, ang pangit na. Ito yung ziplocs ko noon. If you remember. Wala pa ito. Basta ito. Parang na siyang bacon na parang tostado na. Tapos may mga parts dyan na yellowish na. Sayang lang sa pera. Hindi siya masyadong kita sa video. Basta sa personal yellowish na siya. Tapos yun na parang crispy bacon na siya. Yung laminated na cash envelopes, mas nalilinis ko kasi siya. I-spray mo lang ng alcohol tapos yung towel or tissue, ganun. Ganyan lang yung paglilinis ng laminated na envelope. So, I choose na yun na lang gamitin sa binder bundle na din para hindi din sayang yung pera ninyo. And, ano pa ba? So, yun nga, di ba? Parang, ito, minus nito, may 4 na lang ako na boxes ng binder na A7. Parang pagkatapos ng maubos ko na yung 4 boxes, hindi na ako magre-restock ng A7 din. Katulad ng A6 kasi ayoko matambakan ng stocks na hindi ko naman siya magagamit in the end. So, yun, uubusin ko lang talaga yung mga boxes para magkaroon din ako ng space dun sa stocks cabinet ko. And, yun lang siguro. Natapos ko nang gawin yung 5. And I still have for shipping tomorrow may 2 pa akong hindi pa nagagawa. Itong isa para dito sa A7 na binder bundle at saka yung isang pastel na midi. Yun yung gagawin ko now. Na layout ko na yung mismo vinyl. Nanonood kasi ako ng YouTube, yung mga motivational kanina. So, ito lang na nagawa ko na yung yung mga labels. So, ipiprint ko na lang yan. I mean, ika-cut. Then, naka-ready na din kasi yung mga mismong laminated cash envelopes. So, ito na lang. Tapos, i-attach na lang sa mismong cash envelopes. So, yun lang. Yun lang needed ko. Tapos, okay na ako para bukas. And once I'm done with this,
And sa dalawa ko pang, with this at saka yung isa pang pastel, when I'm done with that, I can focus ko naman tomorrow is tapusin ko na yung itong souvenir for sa wedding, yung lalagyan ng names, and then yung spray bottle, need ko pa yung i-design. So, yun yung pinaka main focus ko tomorrow. So, I can ship it out sa best friend ko. And ma-ready na niya. Kasi sabi niya, bumili daw siya ng craft box. Not sure if anong size, if kasing size ba nito. Hindi ko rin alam kung, ewan, hopefully magkasya. Hindi rin kasi siya nagtanong. So, bumili siya ng craft box para dito. And siya nang bahala na mag-pack. Yun lang ang need kong gawin. Malayo pa naman sa December pa, and ngayon is October 25th. Sa December 12 pa, maraming pang time, but better na naka-ready na lahat, 'di ba? Para wala nang paproblemahin on the day. And gusto ko na din siya tapos para hindi ko na siya isipin na para off my plate na siya, and I can focus on sa orders, lalo na November, December, January, yun talaga yung pinaka-hectic yung schedule sa shop based sa experience ko last week. And masasabi ko na it's starting na talaga kasi it's parang nag-start na this week nga yung parang marami ng orders. In the span of 2 days lang ata to. Parang ilan na ba? 2 to 3 days. Ilan na bang mga more than 10 na yung order na na-receive ko. So, and pagkatapos ko nang gawin yung sa souvenirs, mag-focus na ako sa restock ulit. I have to restock yung sa clear, yung pastel, yung minimalist na cash envelopes. May yung nagre-request din kasi sa minimalist na laminated cash envelopes na sana yung dalawang side naka-vellum siya. Kasi yung sa akin kasi yung isa side is clear. So, maggagawa din ako nun, yung request na yun. Ano pa ba? Yung clear din na mini 100 mini cash envelopes na set. I have to restock kasi tatlo lang yung on-hand stocks ko. So, I have to do more. Yung sa pattern naman, meron pa akong stocks, pero need ko na din gumawa. Kasi 'di ba, matrabaho 'yun. And parang nasa collection 3 na ba o collection 4? Parang collection 4 na ata. Sinamili na ako ng mga bagong patterns nung nakaraang week. So, I have to cut it down then. And hindi ko pa nasa-start yung sabi kong secret project ko na gusto ko sana i-release sa holiday season. I don't know. I'm not sure if I'll be able to release it sa December. Pero sana ma-release ko siya. And I have to update din my calendar. And i-block ko na yung schedule. Kasi sa November, may event kami dito, may fiesta. And tapos sa December yung wedding ng best friend ko. Tapos yung mismong Pasko, syempre, magsa-celebrate kami kasi yung mama ko, parang big deal talaga niya yung Pasko. So, magsa-celebrate kami noon. Tapos, ano ba? Fiesta, wedding, Christmas, then yung birthday ng papa ko at the same time. At the same time, magsa-celebrate kami ng retirement niya. So, big deal din yun kasi once in a lifetime yun. So, fiesta, wedding, Christmas, then yung retirement birthday. So, I have to block this for major events sa remaining ng quarter 4. And I have to see to it na nag-run pa rin yung business kahit na i-block ko lang. So, yung plan ko lang kasi parang 1 day, maximum of 2 days na hindi ako gagawa. Or minimal lang yung gagawin ko. So, what I'm trying to do is gumawa ng mga advanced stocks para mas makadali yung buhay ko. And I don't have to, yung isa ko talagang goal is, kahit na magsa-celebrate ako sa na-foresee ko ng mga celebrations, I don't have to, yung tawag dito, I don't have to sacrifice the shop. Hindi ko kailangan na on vacation yung shop para tuloy-tuloy lang yung pasok ng orders. 2 days naman yung allowable ng Shopee, pero ayoko ding maging kumpiyansa na may ganun. Basta maximum 2 days and dapat hindi ma-on vacation yung shop. So, yun lang siguro muna yung update ko, and
Isa-set ko na to. Tatapusin ko na to para makapagpahinga na ako kasi it's already 8:30 and wala talaga akong rest ngayon at ako pa yung nagluto ng dinner namin. And pagod na talaga ako honestly. Gusto ko lang talaga na matapos to para tomorrow hindi rin ako marag. Kasi hindi talaga ako morning person, hindi ako maagang nagigising. So, in as much as possible, ginagawa ko na ngayon. So, let me just proceed to it. Hello, good morning. It's the 26th of October and maulan pa rin po. Kakagising ko lang. Ang ganda ng weather. Parang gusto ko na lang na humiga buong araw. Pero syempre, hindi pwede kasi may mga pending orders tayo. Sorry sa kalat. Yan yung mini garden ko. May, ang tawag dyan, may spring onions, alugbati, itong madahon na nasa gilid, yan is ginger. So, kakapalit lang ng mga tanim dyan kasi super labong na and mature na yung nauna. So, need palitan. I started cutting na pala. Pero parang low energy talaga ako. Kasi may regla din. And tapos yung weather, di ba, nakakatamad. Kaya, kakatimpla ko rin ng kape. Tingnan niyo, umuusok-usok pa. Para lang may motivation ako na gumalaw. O, diba? So, ito na nga. I have to make the remaining 2 na orders na hindi ko natapos. Pero binatulog na talaga ako bandang mga 10. Tapos nag-clock 10 or nag-clock out ako 10. Natulog ako bandang mga 11 or 12. Pa 12 na. And I need to do this yung A7 na box. Yung dalawa, sabay ko na since same lang na materials. Kagabi ay cut na din the vinyl. Para ready na ngayon. Tapos, may cheat sheet din ako ng mga kailangan kong i-cut today. And, di ba, dalawa na lang yung gagawin ko. And, thankfully, unexpectedly, pagising ko, may orders pala na dumating kagabi. Ito, tapos may isa pa, hindi ko pa alam yung name niya. Basta, kaka-check ko lang kanina, before ako pumunta dito sa studio, may pumasok na order na mga placeholders. Marami, dami din yun. Then, so, may additional 2 na tayo. So, I have to process 4 ba? 1, 2, 3, tapos yung last 5. Lagi ko talagang nakakalimutan. So, 5. Yung isang A7 para sa best friend ko. So, I have to process 5. But, I have to prioritize the 2 kasi na arrange for shipment ko na sila today. Kasi yung remaining, pwede naman tomorrow na lang sila i-ship. So, dahil nga may bagong orders, kumuha ako ng panibagong sets. Di ko wala pang pangalan. Sorry. Mga transfer tips talaga to. Ang disorganized na naman. Yan, kumuha ko ng dalawa kasi may bagong dalawa. Ito yung kailangan ko pa, tapos yung A7. And, nung pagkakuha ko na itong freebie pack ko, na-realize ko talaga na paubos na pala sila. Tignan natin na. So, na-shock ako nung pagkuha ko dito. Ito na lang. Wala na pala. Ilan lang ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. And probably hindi na to aabot ng mga first week siguro ng November. And may ganito naman ako ng envelopes. Kung sakali na maubos talaga siya. So, ito na lang yung gagamitin kung may dalawang pack ako ng ganyan. And gagamit pa naman ako, may gagawin pa naman ako na sticker labels. Stickers, logo stickers. Yung sa best friend ko and yung small business na logo. So, probably may mga makagagawa pa ako ng mga 10 ng ganito.
Yung, ito naman, meron pa naman ako maraming stocks nito. So, okay lang yan. Yung mismong pa-envelope lang talaga yung paubos na. And parang kailan lang na nag-restock ako, diba? Parang kailan lang na nag-restock ako nung last, yung studio vlog na 16 ata yun na nag-restock ako ng maraming freebie pack. Super rami pa nun. Pero unexpected. I'm so happy, hindi ako nagre-reklamo. And I'm just unexpected lang talaga na ganun karami. Kasi I intended the freebie pack para nga sa holiday season, para hindi ako marami. But siguro parang from the rate of amount ng orders ngayon, parang hindi na yun aabot talaga ng mismong holiday. Kaya I think I have to buy na, I will buy na lang siguro yung craft na envelopes. So, dalawang set yun. So, mga 20 pieces yun. Ayan. Siguro I will add 3 packs para maging siradong 50. Just in case, para ma-ready ko na rin siya. Kasi alam niyo na, pag ngarag ako, nasa-stress ako masyado, may makakalimutan at nakakalimutan ako. So, I will, I will try to film again yung pag-prepare ko ng another set ng mga freebies. Unexpected talaga na ganun pala kadali maubos yun. It puts me into perspective talaga of how blessed, and I'm really grateful for it. So yun muna, wag muna tayo mag-chikahan kasi may gagawin pa. I have to do it. Gawa muna ako ng orders. Okay? I hope na naririnig niyo po kasi malakas yung ulan. Sorry. So, gusto ko lang i-flex to na thank you so much for coming through sa shop. Etong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ship out na to today. So, thank you, thank you. Na-ship out ko na yung kahapong 4, tapos etong 6 ngayon. Thank you. Thank you so much. Ito na yung A7, pinak ko na. Thank you, thank you. Bihira lang tong ganito na naka-tray talaga yung i-ship ko. Ang happy ko lang. Thank you so much for continue supporting my shop. And sa bago pa lang na-discover yung shop ko, yung channel ko, welcome. Thank you talaga. Thank you so much. Yan. Ganda lang tignan, diba? Sana dumami pa. Yung kinikilig talaga po. Kinikilig talaga. Oh, thank you. Thank you, thank you.